Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po ngayong araw po ng Miyerkules, December 18 na po 2024. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Isa na pong ganap na tropical depression or mahinang bagyo ang low pressure area na ating minomonitor dito po sa may bandang Davao Region. Pero bago natin yan ipagpatuloy, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, huli pong namataan eto nga pong tropical depression Kerubin na may estimated pong layo na 215 kilometers east of southeast of Davao City. Kung titignan po ninyo, as of now, meron po siyang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. Malapit pa rin sa sentro na may bumubugso na 55 kilometers per hour. At ang pagkilos naman niya, pa southwestward po, medyo mabagal itong mga kaibigan, nasa 10 to 15 kilometers per hour. So tignan natin mga kaibigan yung mga lugar na posible niyang maapektuhan ngayong araw po ng Miyerkules. At meron din tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. So forecast weather condition natin mga kaibigan, narito na ho, makinig po kayong mabuti. Sa area po ng Davao Oriental, asahan natin dyan ang maulan ng panahon. Pagdating sa hapon, medyo malakas at may posibleng paghina naman pagdating sa gabi. Dahil huyan sa tropical depression Kerubin or mahinang bagyo na Kerubin mga kaibigan. So dito naman po sa area ng Eastern Visayas, Caraga at the rest po ng Davao Region, asahan din natin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa banta nito nga pong tropical depression Kerubin. So inaasahan ng posibleng impact ito pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area in case magkaroon po ng malawakan or malalakas na pag-ulan, lalo-lalo na po sa hapon po at sa gabi. Sa area po ng Bicol Region, kasama ang Quezon mga kaibigan, ang nakakaapekto naman sa mga lugar na yan na aking binanggit ay eto pong Shirlen. Dalawa kasing weather system natin, tropical depression, Kerubin, at eto pong Shirlen. So inaasahan ng posibleng impact nito dyan sa may Bicol Region at Quezon sa mababang lugar, pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang ang ilang bahagi naman po ng Visayas, kasama na pong ilang bahagi ng Mindanao, ay apektado naman ng trap or extension nga po nito nga pong si Bagyong Kerubin or Tropical Depression Kerubin mga kaibigan. Sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama naman ng Aurora mga kaibigan, weather condition natin dyan, maulap din na kalangitan, nasahan din ng mahina hanggang sa posibleng mga malalakas na pag-ulan pagdating ho sa hapon at sa gabi dahil huyan sa northeast monsoon po mga kaibigan or hanging amihan. So pinag-iingat din yung pagbabaha, yung mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa Metro Manila naman, ilang bahagi ng Luzon, apektado rin ng northeast monsoon. So asahan din natin ang masamang panahon lalo-lalo sa hapon at sa gabi mga kaibigan. So tignan natin ngayon, ito pong tropical depression Kerubin mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, stable po ang kanyang lakas ng hangin sa 45 kilometers per hour. And ayon na rin po sa ating weather system mga kaibigan, hindi siya lumalakas. So may chance mga kaibigan na ito nga po si Bagyong Kerubin posibleng humina at bumalik po sa pagiging low pressure area bago ho nito tawirin ang kalupaan po ng Mindanao at ng Palawan. So bakit hihina mga kaibigan? Kapag kasi naging isang tropical depression ng bagyo mga kaibigan or low pressure area, minsan ang kasunod ho niyan ay tropical storm na. Pero hindi naman natin ini-aim na maging tropical storm mga kaibigan or malakas sa bagyo, which is good news nga po kung ito ibabalik bilang isang low pressure area bago po tawirin ang kalupaan po ng Mindanao at ng Palawan. Hindi ho kasi siya kumikilos o wala siyang masyadong movement, mahina yung pagkilos niya, nasa 45 kilometers per hour at hindi siya pumapalo from 55 to 65 kilometers per hour para maituring po bilang isang tropical depression o malakas nga po na bagyo mga kaibigan. So maganda pa rin balita ito kahit sabihin natin na mahina lamang or tropical depression, may mga pag-uulan pa rin tayo na mararanasan. Pero good thing dito mga kaibigan, hindi ho ito nakikitaan na potensyal na magiging super typhoon or typhoon category. Do kung titignan nyo po sa update natin mga kaibigan,
meron po tayo nakataas ngayon na signal number 1. Diyan po sa malaking bahagi po ng Davao Region. Pag sinabi ho nating Davao Region mga kaibigan, malawak ho kasi yan, no? Hindi lamang iisang lugar. At para clear sa ating mga kababayan, lagi kong pinapaalala, alamin na yung mga lugar na apektado ng signal number 1. Pag sinabi ho nating Davao Region mga kaibigan, kasama dyan ng Mati, Baganga, Banay-Banay, Boston, Caraga, Katil, Gobernador Generoso, Lupon, Manay at San Isidro. Yung mga lugar ho na yan, may mga tsansa ng pag-uulan at sinasabi po natin mga kaibigan, etong signal number 1 ay meron pong warning lead time na 24 oras. It means sa loob ng 24 hours, posibleng maranasan. Kaya maging handa tayo anumang oras mga kaibigan, tulad na aking sinasabi. Ito yung sinasabi natin na huling bagyo or posibleng bagyo ngayon nga pong Christmas, no? Or ngayong magpapasko. Dahil ayon na rin sa ating latest track mga kaibigan, posible itong manalansa o mabuo pa or maging isang mas malakas na bagyo, posible ding malusaw hanggang December 25. So patuloy nating i-monitor yan mga kaibigan dahil nga po hindi biro yung naidudulot ng bagyo. Dahil kung titignan po ninyo, noong 2021, ganun-ganun din po, no? Same scenario, nagsimula din yung Super Typhoon Odette. So, usually, hindi na bago sa atin yung ganito kapag Disyembre, may mga bagyo pumapasok sa loob ng ating bansa. Pero ang kagandahan ho ngayon, may pumasok man ng bagyo, ito nga pong si Bagyong Cherubin, mahina. Well, sa pangalan pa lang, no, hindi mapaminsala. Which is, sana nga po, nawa nga po, ay magdilang anghel yung kanyang pangalan at hindi po siya lumakas. Magkagayon man mga kaibigan, alamin naman natin, no, yung accumulated rain or heavy rainfall outlook, no, dahil po dito sa tropical cyclone at kasama na rin ng shear line. Asahan ho natin mga kaibigan ngayong araw, December 18, heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 mm sa pag-uulan ang asahan natin sa Dinagat Islands, Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 mm ang aasahan dito sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro mga kaibigan, at ilang bahagi din po ng Samar at Davao Occidental. Pagdating naman po ng Huwebes mga kaibigan, December 19, heavy to intense rain din na merong 100 to 200 mm sa pag-uulan ang aasahan pa rin sa Dinagat Island, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Dahil ho yan sa banta nito hong tropical depression. Pero tulad ng aking sinabi mga kaibigan, posibleng magbago din yung pagkilos niya, no? Dahil nga po hindi lamang isang weather system ang nakakaapekto, meron hong shear line na nakakadagdag ng epekto o paglakas o posibleng paglakas nito nga pong tropical depression para maging isang ganap po na tropical storm. Well, kung titignan nyo sa ating forecast weather condition mga kaibigan, sa loob po ng 24 oras ay maliit yung siyansa na maging isang ganap na malakas na bagyo or maging tropical storm. Ito nga pong si Tropical Depression Cherubin. So, ibig sabihin, pag sinabi nating tropical storm, ito yung may lakas ng hangin na pumapalo po sa 95 to 100 kilometers per hour na lakas ng hangin. Which is normally mga kaibigan, kapag ka nabuo bilang isang tropical depression ng bagyo, kasunod niyan, tropical storm, at hanggang sa magiging severe tropical storm, typhoon, severe typhoon mga kaibigan, at typhoon, super typhoon category. So wala na ho yun mga kaibigan, wag ho kayong mag-alala, magiging maayos pa rin yung Christmas Day natin mga kaibigan. Do makakaranas tayo ng pag-uulan, medyo mahina lamang. Sa mga nagtatanong naman kung apektado daw ba ang malaking bahagi po ng Luzon. So ang Metro Manila at Luzon mga kaibigan ay hindi po aabutin ng trap or ng extension ng hangin ito nga pong
si Tropical Depression Kerubin. Masyado pa itong mahina, maliit ang sirkulasyon at hindi makakaabot sa malaking bahagi ng Luzon. Pero asahan pa rin natin ang masungit na panahon dyan nga po sa malaking bahagi ng Luzon mga kaibigan dahil ho yan sa northeast monsoon at shear line. So hindi naman ibig sabihin kapag umulan dahil na po yan kay Bagyong Kerubin. Kapag umulan sa Metro Manila, malaking bahagi po ng Central Luzon, extreme northern Luzon dahil ho yan sa shear line at sa northeast monsoon. And para clear po sa lahat, no? Dito po sa may bandang Silangang Mindanao, Davao Region, yung tinutumbok po nito nga pong si Bagyong Kerubin o yung pinagmulan niya po mga kaibigan. So yun lamang update natin for today. And please pakiusap, huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. For more weather updates, maraming salamat, magandang araw po.